Nangako rin si Miss Mo sa harap ng lahat na pagkatapos sumali sa team, si Yuwo ay magiging isang mahalagang asset sa Handmill Group. Kaya siya at ang kanyang pamilya ay poprotektahan ng grupo. Mula ngayon, hindi na kailangan ni Yuwo na mag-alala tungkol sa hinaharap. Kailangan lang niyang maging komportable na lumakas at magtrabaho para sa grupo ng Handmill. Tapos sa matalas na mata, sinulyapan ni Miss Mo si Malay at tinanong kung babawiin ba ng mga direktor ang kanyang karapatan na mag-recruit ng talent ng team. Sinagot ni Malay na imposible ito ipagnawol, ngunit ang tanong ng misteryosong babae ay walang lunas na seryoso sa pagnanais na sumali ni Yuwo sa kanilang koponan. Dahil si Yuwo na may orihinal na antas ay level 6 lang na nakasaad sa panel. Tunay na puno ng misteryo at panlilinlang ang binatang ito. Iminumungkahi ni Meili kay Miss Mo na isipin ang kanyang desisyon o ipapahiya lang niya ang kanyang sarili sa pagpilit ng basura sa koponan. Ito ay magiging mahirap para sa koponan at sa kapitan na gawin. Dagdag pa, makakaapekto rin ito sa reputasyon ni Miss Mo sa loob ng grupo. Sinabi ni Miss Mo na si Yuwo ay hindi basura at kailangan lang niyang magsalita gamit ang kanyang lakas, hindi ang kanyang bibig. At saka, hindi dapat mag-alala si Malay sa reputasyon ni Miss Mo Kier sa kanyang puso. Hindi sinasang-ayunan ni Miss Mo si Malay dahil hindi niya alam kung gaano kakaakit-akit ang rate ng paglaban ni Yuwo sa maikling panahon, na si Yuwo ay nakapatay ng isang level 18 na halimaw hanggang sa makapatay ng isang pambihirang halimaw na level 60, ayon kay Miss Mo Yu. Ang potensyal ni Yuwo ay hindi masusukat, ngunit ito ay mabuti rin kung mas mababa ang tingin ni Malay kay Yuwo. Mas magiging kapaki-pakinabang ito para kay Miss Mo Merk. Kaya ngayon ay inanunsyo ni Miss Mo na simula ngayong araw, si Yuwo ay miyembro na ng kanilang Magong team. Binabati ni Malay si Yuwo sa kabila ng maraming tao dyan na may mga pambihirang kakayahan ngunit hindi makapasok sa koponan ng Magong kahit papigain nila ang kanilang mga ulo. Ngunit nakuha ni Yuwo na makapasok mula sa pag-back up ni Miss Mo Merk. Nagbabala si Malay na hindi masyadong masaya si Yuwo ngayon dahil malalaman niya ang lahat ng kahihinatnan. Matapos makapasok sa grupo, nagpaliwanag si Malay. Ang bawat isa ay kailangang umasa sa lakas para magsalita. Ang mga walang kakayahan ay mabubuhay lamang na mas mababa sa kamatayan kung mananatili sila sa pangkat ng Magong. Biglang, sumabat si Yuwo sa mga salita ni Malay at sinabi na mula simula hanggang wakas, hindi niya sinabi na sasali siya sa koponan ng Magong. Nakipag-usap siya tungkol sa pagsali sa grupong Handmill, sinabi ni Miss Mo at Malay na nagulat sila nang marinig nila ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Yuwo mula sa simula, siya ay isang freelancer at hindi gusto na pinaghihigpitan ng mga rules na ginawa ng tao. Kaya kung mapagkakatiwalaan siya ni Miss Mo, papayagan siya ni Miss Mo na sumali sa Handmill Group at manguna sa pagbuo ng bagong team. Natawa si Neil sa sinabi ni Aiwo. Hindi niya inaasahan na ang binata ay magsisimula sa kanyang sarili nang hindi muna sumama sa Magong team na nasa top class na. Hindi yun inaasahan ni Meili. Ang hula niya kay Yuwo ay mali. Dahil hindi lang ang binatang yun ang pumunta pero medyo katawa-tawa rin. Lalong natawa si Malay sa satisfaction at naghinala na attracted si Miss Mo kay Yuwo dahil sa kakaiba niyang ugali. Sinabi ni Malay tunay na wala alam si Yuwo. Maraming maliliit na koponan ang nasa ilalim ng pangkat ng Handmill, ngunit anuman ang mga mapagkukunan o katayuan, hindi sila maihahambing sa koponan ng Magong. Pinili ni Yuwo ang mahirap na landas na ito. Naniniwala si Malay na hindi ikakahiya ni Yuwo ang pagmumukha ni Miss Mo, kahit na sinabi niyang tawa pa rin ng tawa si Malay, na parabang ang panunuya na isang bata si Yuwo kung magdesisyon. Napangiti si Yuwo at sinabing kahit ano pa ang resources, status basta malakas ang lakas, hindi problema. Ang problema ay kung si Yuwo ay hindi makakilos ayon sa kanyang sariling estilo, kahit na ito ay nasa koponan ng Magong, kung gayon hindi siya makakapag-react sa kanyang buong potensyal sa koponan ng Magong, tumingin si Malay kay Miss Mo at nagsasabing may napakamapanuksong ngiti na sa totoo lang ay hindi pa niya nakita ang isang baliw na tulad ni Yuwo sa kanyang buhay. Binabati lang si Miss Mo sa pagkuha ng napakagandang kayamanan. Hindi bababa sa ang kasiyahan sa paligid ni Miss Mo ay kailangan sa hinaharap. Kontento na si Malay, tinatawanan si Miss Mo. Samantala, si Mo Kirk ay tahimik para sa 1,000 salita. Tumalikod si Malay at naglakad pabalik sa eroplano bago umalis si Meili. Sinabi kay Yuwo, natatandaan niya ang pangalan ng binata at ipagkakatiwala ang kaligtasan ni Miss Mo kay Yuwo. Mula sa kanyang mga kamay na lubos na kumpiyansa,
Pagkatapos ng lahat, si Malay ay dapat na mabilis na sumali sa mga kasamahan bilang frontliner upang makuha ang unang pagpatay habang kumakaway kay Aiwo. Sinabi ni Malay na inaabangan niya ang hinaharap na pagpapakita ni Yuwo. Sinagot ni Yuwo ang mga salita ng babae sa pagsasabing hinding-hindi niya bibiguin ang mga nakatatanda. Pagkaalis naman ni Malay, tinanong ni Miss Mo kung seryoso ba si Yuwo sa lahat ng kanyang mga salita. Ngumiti ng malapad si Yuwo at sinabing siyempre. At pagkatapos ang binata na ito na pabilang na sa kanyang team, namely the Wang's team, which means the King's team. Iisipin niya na ang pangalan ng pangalan ay lilikha ng isang dominanteng impresyon. Pinapayuhan ka ni Miss Mo kung sino ang mag-isip ng malinaw. Kahit na ang pagbuo ng isang koponan ay isang simpleng bagay, ang paglaki ng malakas ay mas komplikado kaysa sa isipin. Paliwanag ni Miss Mo. Una sa lahat, ang pinakapangunahing bagay tungkol sa pagbuo ng koponan ay ang pagpopondo at mga miyembro na parehong direktang tumutukoy sa maagang pag-unlad ng koponan. Ang pangalawang kinakailangan ay ang paglalaan ng mapagkukunan, kabilang ang mga misyon ng krusada, mga puntos ng koponan, mga kwalifikasyon sa piitan, at iba pa. At ang mga karaniwang bagong nabuong koponan ay hindi makakakuha ng karapatang aktibong maglaan at maaari lamang kunin ang iba pang mga koponan. Sa huli, ang pangkat ni Yuwo ay haharap sa tunay na hamon ng panibagong oppression. Kahit na sila ay kabilang sa iisang grupo, walang pangkat na papayag na magkaroon ng pagsasanib ng bagong kapangyarihan. Gagawin nila ang kanilang makakaya upang magdulot ng gulo para sa team ni Yuwo. Hindi napigilan ng pangkat ni Yuwo na gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan. Maging ito ay isang magaan na pamamaraan o isang madilim at ang unang pinakamalaking problema ay na kapag siya ay pumasok sa sistema ng grupo, ang authority ni mismo ay hindi makakatulong sa kanya sa loob, kaya maaari lamang umasa si Yuwo sa kanyang sarili. Ngumiti lang si Yuwo ng alanganin pagkarinig sa paliwanag ni mismo. Napagtanto na lamang ni Yuwo na ito na ang bagong daan na tatahakin niya ay medyo mapanganib. May inis na mukha, tanong ni mismo. Bakit ka tumanggi na sumali sa Magong team? Nagbago siya ng seryoso at nagtanong. Hindi ba naintindihan ni Miss Mo ang tunay na kahulugan ng ugali ni Yuwo? Sinadya niya ito dahil sa isang banda, ayaw niyang pinaghihigpitan. Ito ay para kay Miss Mo na marinig ito. Nagulat si Miss Mo, kaya ipapaliwanag ni Yuwo na mula sa sitwasyon ngayon, ang posisyon ni Miss Mo sa grupo ng handmill ay tila hindi matatag. Wala man lang respeto sa kanya si Malay, kaya indirectly, ang karapatan ni Miss Mo ay mas pinahina ng chairman o ng young master. Malamang nahayagang inilulunsad nila ang isang pag-atake kay Miss Mo ngayon, kaya sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na pinilit ni Miss Mo, si Yuwo sa koponan ng Magong, natakot si Yuwo na hindi ito makakatulong kay Miss Mo. Sa kasong ito, nangatwiran si Yuwo na ito ay mas mabuti para sa kanila na bumuo ng isang bagong koponan at ang Wangji team na ito ay magiging eksklusibong puwersa ni Miss Mo sa hinaharap. Pati na rin ang magiging pinakamalakas na taga-suporta ni Miss Mo sa hinaharap. Laking gulat ni Miss Mo nang marinig ang iyong mga salita. Namula pa nga ang mukha ng babaeng ito. Hindi niya inaasahan. Ang layo sana ng iniisip niya tungkol sa sarili niya. Hindi niya inaasahan na may isip ni Yuwo ang ganon. Ngunit biglang, sinabi ni Yuwo na ang lahat ay may mga kondisyon. Iyon ay ang buong pamamahagi ng mga kita ng koponan ay dapat na kay Yuwo. At ang mga interes ni Yuwo ay hindi maaaring mas mababa. Sa wakas ay ipinaalam ng system na ang humihinang epekto ni Yuwo ay tapos na at naalis na. Natuwa si Yuwo dahil sa wakas ay nawala na ang kakilabot na debit. Agad na nag-inat ng katawan si Yuwo at sinabing ipinagkatiwala niya sa kanyang pamilya pangangalaga ni Miss Mo. Dahil marami pang gagawin daw si Yuwo, sa medyo mataas na tono. Pinaalala ni Miss Mo ang napakahalagang bagay na kailangang gawin ni Yuwo. Kaya't siya say nararapat ng umalis ngayon. Maya-maya, nang sa wakas ay dumating na siya sa 8th zone na may malaking ngiti, sinabi ni Yuwo na pupunta siya upang masaksihan kung paano lumaban ang mga boss dungeon ng propesyonal na koponan. Hindi nais na makaligtaan ito ni Yuwo na minsan lang sa buhay ang pagkakataong ito. Nang marinig ang mga salita ni Yuwo, ang kanyang mga magulang ay agad na nag-aalala. Pinigilan nila si Yuwo na pumunta dahil masyadong mapanganib, kahit na ang kanyang ama ay palaging sumusuporta sa decisions ni Yuwo. Sa pagkakataong ito ay pinigilan siya ng kanyang ama dahil ang paparating na halimaw ay isang level 90 na boss, na ibang-iba sa pangkaraniwang monster. Pumagitna pa si Yunfei para pigilan ang kanyang kuya. Sa pagkakataong ito ay muling nagkaisa ang kanilang pamilya para pigilan si Yuwo.
Dahil katatapos lang ng kanilang pamilya sa gayong pagsubok. Sumagot si Yuwo na naiintindihan niya na ang bawat isa sa pamilya na nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit hindi nila kailangang mag-alala ng labis dahil hindi siya magiging tanga para ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Kahit pinaalalahanan pa sila ni Miss Mo na level 40 na sila. Kaya mas malakas ang kapangyarihan ni Yuwo kaysa sa naisip niya. Hindi pa banggitin na kailangang harapin ng binatang ito ang iba pang miyembro ng team na nakapalibot sa boss monster. Kung umatake sila ng sabay-sabay, pagkatapos ay maaari siyang maging mas mapanganib kaysa sa boss dungeon mismo. Pinaalalahanan siya ni Miss Mo na, kung minsan, ang puso ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa isang halimaw. Hiniling ni Yuwo sa novel lady na huwag mag-alala dahil mayroon siyang mga plano. Sinabi rin ni Yuwo na hindi siya papasok sa war circle at manonood lamang mula sa labas, ngunit sa kanyang puso, sinabi ni Yuwo na kung may pagkakataon, hinding-hindi niya ito palalampasin. Sa sulok ng silid, napagtanto ni Mayola na napakalakas ni Yuwo. Hindi lang yun, mahilig din talaga si Yuwo sa adventure, hindi nakakapagtaka na sobrang interesado si Miss Mo sa kanya. Sobrang saya at swerte ang pakiramdam ni Mayola na makasali sa Handle Group, pero ang naramdaman ni Mayola, kumpara kay Yuwo, ay wala siyang silbi kahit nakatakas ito sa tingin ni Yuwo. Hindi pa rin alam ng babaeng ito kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Akala ni Mayola ang mga taong hindi pamilyar sa buhay dito, ay basta na lamang makapagsisimula sa wala. Ngunit ang tanong niya paano niya mabibigyan ng matatag na buhay ang kanyang mga magulang sa panahong nababalisa siya tulad ngayon. Biglang lumapit si Yuwo sa kanya at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanyang koponan dahil sa ganitong paraan, ang mga magulang ni Mayola ay makakakuha ng proteksyon mula sa grupo ng Handmill at sa mga paningin ni Yuwo. Si Mayola ay isang mapagkakatiwalaang tao, kaya taos-pusong nag-imbita si Yuwo sa batang babae na sumali sa kanyang koponan. Papayag ba si Mayor kahit sandali? Nagulat si Mayola, nauutal na sisigat pa sana siya pero sa huli ay niyakap ng dalaga si Yuwo habang umiiyak. Nagdududa si Mayola, at humihikbi na nagtaka kung may pakinabang kaya siya kay Yuwo. Dahil ba sa ugali ni Mayola? Naiisip ni Yuwo na medyo strange si Mayola. Samantala, sa kabilang kwarto naman ay nandoon si Yunfei na galit dahil ang kuya niya ay niyakap ni Mayola. Samantala sinubukang tanungin ni Yuwo si Miss Mo, kung okay lang ba kung sumama si Mayola. Na may nagtitimpi na muka. Sa galit, sa wakas ay sinagot ni Miss Mo na ang pangkat na ito ay iminungkahi ni Yuwo. Kaya si Yuwo ay ganap na responsable para sa pagpili ng mga miyembro nito. Kaya walang pakialam si Miss Mo sa napaka-seductive na may malungkot na muka sa oras na yon. Nagpasalamat si Mayowa kay Yuwo. Nangako ang dalaga na patuloy na lalakas at magiging kwalipikadong miyembro ng team ni Yuwo. Sa kanyang puso desidido na si Mayola mula ngayon. Makikinig lang siya kay Yuwo ng mag-isa, kahit anong utos ni Yuwo sa kanay ay gagawin niya. Pagkatapos ay bumaling ka kay Commander Wang at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Sumagot si Commander Wang na nasa 8 zone ang kanilang bahay at kumpanya kaya't babalik sila kaagad at iuulat ang sitwasyon gaya ng dati. Kaya hindi kailangang mag-alala ni Yuwo tungkol sa kanila. Masaya si Yuwo dahil lahat ay may tamang arrangement at lubos siyang kumpiyansa sa 1,000 taya na ang isang level 90 na boss ng dungeon ay magiging kapanapanabik na makita ni Yuwo. Ang sigasig ni Yuwo ay nagpaisip kay Commander Wang na harapin ang pagkakaibang antas na halimaw. Tiyak na hindi madali para kay Yuwo na makaramdam ng saya kaysa sa takot, ngunit mayroon ding kontradiksyon bago niya sinabi na kinailangang mamatay ni Qin Lu iligtas siya. Ang pahayag na ito ay lubhang kaina-hinala tungkol sa totoong sitwasyon. Ngunit ngayon, si Commander Wang ay walang duda at nakita si Yuwo na napaka-friendly ng ugali at nagmamalasakit sa iba bago ka umalis. Nagbili ng kanyang mga magulang sa binata na huwag ipilit ang sarili sa lanyang katayuan kahit na si Yuwo ay malakas. Ngunit nag-aalala pa rin ang kanyang mga magulang at binibigyan siya ng payo na ang buhay ang batayan ng lahat. Pinayuhan niya si Nana na laging sundin ang kanyang mga magulang habang wala si Yuwo. Siya ay umaasa kay Nana para protektahan ang kanyang mga pagyulang. Magiliw na ngumiti si Nana at sinabing susundin niya ang utos ng kanyang amo na si Yuwo. Ngunit sa kanyang puso, gusto ni Nana na umalis kaagad si Yuwo upang siya ay makalaya na kung mamatay si Yuwo sa labanan. Kumaway si Yuwo at naghahanda ng umalis. Nang bigla siyang pinigilan ni Miss Mo at sinabing ipapadala niya sa kanya ang mga coordinate ng posisyon ng amo.
Ililipat din ni Miss Mo ang ilang item kay Yuwo para mas maging kalmado sila kapag haharapin na ang krisis. Ibibigay din kay Yuwo ni Miss Yuwo ang lahat ng kagamitan sa ibaba ng storage box at iuutos na babalik ng buhay si Yuwo. Nakatanggap kaagad ng notification si Yuwo mula sa system na ang dalawang babae ay nagpapadala sa kanya ng maraming bagay. Nang ito ay bumukas ito, nagulat si Yuwo nang makita ang maraming maalamat na bagay na nakuha niya. Nakakuha si Yuwo ng 10 level 40 sinaunang magic crystals, 5 na may nakakabulag na epekto. Pagkatapos ay mayroon ding makakatulong sa may-ari na makatakas at makakayanan ang mas mababang mga suntok. Plus 10, 3 at 2 shock grenades. Ngumiti ng malawak si Yuwo, na pagtantong lahat ng nakuha niya ay napaka-praktikal. Mga item sa PvP. Kaya naman masigasig na nagpasalamat ang binatang ito sa dalawang magagandang dalaga sa kanyang harapan. Ngunit mahigpit na ipinaalala ni Miss Mo na dapat na muling buhay na babalik si Yuwo. Para sa kapakanan ni Miss Mo, sinagot iyon ni Yuwo. Naiintindihan niya. Pagdating sa 9th safe zone, tumayo si Yuwo sa taas ng medyo mataas na gusali at naisip na kahit manunood siya, wala siyang magagawa kung walang paghahanda. Kung apektado ang mga pakinabang kaysa sa mga pagkatalo, agad na papasok muli si Yuwo sa espasyo ng system. Tanong agad ng binata sa sistema. Mayroon bang i-unlock ang isang malakas na account sa 100% na paraan? Sumagot ang sistema, walang paraan na maaari nilang buksan ng magpadala ng 100%, ngunit may dalawang paraan upang mapataas ang kanyang mga pagkakataon. Una, gumamit ng 300,000 X points para patuloy na buksan ang pangunahing King account hanggat malaki ang halaga, palaging makakapagbukas ng mas malakas na apela ang host. Sumagot siya pagkatapos ng lahat ng pagpipiliang iyon ay parang isang gintong lottery card na puno ng mga bitay na ubusin ang kanyang pera para kay Yuwo. Samantala, ang pangalawang ay ang paggamit ng 1,000,000 paraan X points para agad na magbukas ng special King account. Ang nasabing King account ay magti-trigger ng sarili nitong espesyal na paraan hanggang sa 100%. Nagulat si Yuwo at nagtanong kung talagang may ganoong espesyal na King account. Sabi ni Yuwo sa kanyang sariling pagkatao. Tiyak na ma-curious siya tungkol sa espesyal na account ng hari, ngunit ang 1,000,000 puntos ay parang sobra-sobra, kaya sa huli, hindi niya ito pinansin at na-convert ang mga puntos ng EXP mula sa sinaunang magic crystal upang mabuksan ang susunod na account ng hari. Ang sistema ay nagpapaliwanag. Matagumpay na na-convert ng host ang 60 na sinaunang magic crystal, kasama ang 40 magic crystal para sa kabuoang 180,000 EXP na puntos. Bilang karagdagan sa mga naipong EX points mula sa mga nakaraang laban, ang hostess points ay kasalukuyang kabuoang 720,000. Si Yuwo mismo ay nabigla na nakuha niya ang ganoong karaming puntos. Hindi pala nawala ng saysay ang nakaraang matitinding labanan. Higit pa rito, hanggat ang sinaunang magic crystal na ito ay nasusukat, ang mga malaki ay malaki rin sa hinaharap. Dapat itong isama sa must-sweep lifts. Sa wakas, nakatanggap si Yuwo ng pagtanggap sa komunikasyon mula kay Liu Feng nang sa wakas ay naibalik ang kanilang komunikasyon. Masayang ngumiti si Liu Feng. Sa kanyang opinyon, mahusay si Yuwo dahil naibalik niya ang komunikasyon sa pagitan nila mula sa kabilang panig. Nagtanong si Yuwo kung kamusta ang kalagayan ng bawat isa sa akademya. Sagot ni Tanchin, sa kasalukuyan ay maayos na sila at lahat ay tapos na. Ayon sa mga utos at tagubili ni Yuwo, ipinaliwanag din ni Liu Feng na ligtas sila sa pansamantalang pagkasira. Habang si Ruin Tanchin, at nakakuha ako ng sapat na pagkain upang masuportahan silang lahat sa loob ng 1 linggo, ngunit ang kanilang prinsipal ay nasa napakahina at nakomatose sa estado. Sumagot si Yuwo at sinabihan silang huwag mag-alala dahil nakakuha si Yuwo ng potion para maibalik ang kalagayan ng principal, at ngayon babalik agad si Yuwo sa academy. Sinabi ni Yuwo na magkakaroon ng boss extermination battle na ilulunsad ng bawat pangkat sa Night Zone. Inaasahang maaapektuhan ng sukat ang buong lugar, ngunit magiging ligtas silang lahat habang nagtatago sila sa mga underground bunker.